mga pinakamaiinit na balita ngayong tanghali. Dating Executive Secretary Midge Aldea isinugod sa ospital bago ang nakatakdang pagbisita kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC Detention Center. Attorney Roque at dating Executive Secretary Midge Aldea hindi kabilang sa legal defense team ni FPRRD sa ICC ayon kay VP Sara. Miyembro ng Makabayan Bloc na bumatikos sa planong payagan si Senador Bato de la Rosa na magkanlong sa Senado binara ni Senate President Escudero. Sa MBC TV correspondents, 3 miyembro ng militar sugatan sa isang engkwentro sa Toboso, Negros Occidental. Sa MBC TV Sports, International Olympic Committee inirekomenda ang pananatili ng boxing sa Los Angeles 2028 Olympics. At sa Showbiz Spotted, film singer na si Micaela Bautista pasok sa American Idol Season 23. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Pilipinas, una sa ating mga balita. Isinugod sa ospital kagabi, oras sa Pilipinas, si dating Executive Secretary Salvador Medialdea matapos sumama ang pakiramdam nito ilang sandali bago ang nakatakdang pagdalaw nito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Una sa balitang yan, si Dustin Bayog. Idinala sa isang ospital sa The Hague, Netherlands ang dating Executive Secretary ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Atty. Salvador Medialdea dahil sumakit umano ang pakiramdam nito sa nakadakdang pagbisita sana sa dating Pangulo. Ayon sa Philippine Embassy sa The Netherlands, nagtungo si Medialdea noong March 18 sa International Criminal Court o ICC Detention Center upang sana bisitahin si Duterte. Ngunit bandang mag-alas 9 ng umaga at habang nagre-rehistro ito sa reception counter ay sumakit biglang pakiramdam nito kung saan agad naman siyang tinulungan ng opisyal ng embahada. Matapos mabigyan din ng atensyong medikal ng medic ng detention center ay dinala agad si Medialdea sa kanyang ambulansya sa isang ospital sa The Hague kung saan siya ngayon ginagamot kasama ang isa niyang kaanak. Si Medialdea ay isa sa naging legal counsel ni Duterte nang unang beses itong humarap sa ICC pre-trial chamber para sa kasong isinampa sa kanya na crime against humanity. Samantala, nagsabi na rin si Vice President Sara Duterte na hindi na rin magiging bahagi ng legal counsel ng kanyang ama si Medialdea at ang abogadong si Harry Roque kung sakali mabono nito ang bagong legal team na hahawak sa kaso sa pangunguna ng British-Israeli lawyer na si Atty. Nicholas Kaufman. Para sa MBC TV Network News, ito si Dustin Bayog ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa kaugnay na balita, nilinaw ni Vice President Sara Duterte na hindi mapapabilang sa defense team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sina Attorney Harry Roque at dating Executive Secretary Salvador Medialdea. Ito'y upang matiyak na matututukang maigi ang paglilitis sa kaso ng dating Pangulo. Ang mga detalye sa report ni Rose Babiera. Hindi kabilang si dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque at dating Executive Secretary Salvador Medialdea sa legal defense team na dedepensa kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court kaugnay sa kinakaharap niyang crimes against humanity. Ito ang nilinaw ni Vice President Sara Duterte sa isang maikling panayam kasunod ng pagbisita niya sa kanyang ama Martes ng hapon. Ayon sa bise, nais ng kanilang kampo na kumuha ng mga abogado na nakatutok lamang sa kaso. Kamakailan kasi inanunsyo ng dating tagapagsalita na mag-a-apply ito ng political asylum sa The Netherlands. Gusto raw ni VP Sara na tutukan ni Roque ang kanyang asylum habang patuloy namang binubuo ang defense team na kukunin mula sa mga abogadong may karanasan at bihasa sa paghawak ng kaso sa ICC. Kabilang dito ang British-Israeli lawyer na si Atty. Nicholas Kaufman na inaasahang magiging head ng legal counsel. Dagdag pa niya may isa pang paparating na abogado na nakatakda niyang interviewin para maisali sa hanay. Kapag naisapinal na ang legal defense team, nakatakda namang mag-withdraw si Atty. Medialdea na hindi ICC accredited lawyer dahil limitado lang ang mga slot sa mga abogado at nais bigyang daan ng kampo ng dating Pangulo ang mga ICC expert lawyer na kumatawan sa dating presidente.
Sa ngayon, no comment naman si Roque nang hingan siya ng reaksyon ukol dito. Para sa MBC TV Network News, ito si Rose Babiera ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Hindi na naiwasan ni Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile na magpasaring sa social media kaugnay na umano'y pathetic at ghastly irony na paghahanap ng hustisya ng mga taong gumawa umano ng unwarranted arrest at karahasan sa nakalipas na administrasyon. Bukod pa umano ito sa mga panawagang malawakang prayer rallies sa kabila ng pagtawag ng kanilang leader sa Diyos na stupid. Bagamat walang binanggit na pangalan si Enrile sa kanyang post, mistulang pinatutungkulan nito ang kampo ng mga Duterte. Ginawa ni Enrile ang pahayag sa gitna ng mainit na bangayan sa politika kasunod ng pagpapaaresto ng International Criminal Court o ICC kay dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng madugong war on drugs. Dagdag pa ni Enrile, walang pakundangan ang paninisi nila sa paghihirap ng kanilang sinapit ngayon na anyay sila rin ang may gawa dahil sa kanilang pagiging arugante at gutom sa kapangyarihan. Samantala, pinalagaan ni Senate President Cheese Escudero ang pagbatikos ni Kabataan Party List Representative Raul Manuel sa proteksyong ilalaan ng Senado para kay Senator Bato de la Rosa kung sakaling tugisin din ito ng International Criminal Court. Git ni Escudero, ang institutional courtesy ay patas at walang kinakailangan o kinikilingang political color. Magbabalita si Raymond Dadpaas. Tinabla ni Senate President Francis Cheese Escudero si Kabataan Party List Representative Raul Manuel matapos batikusin ng planong payagan si Senador Ronald Bato de la Rosa na maaring manatili sa Senado sa oras na may warrant of arrest na ito mula sa ICC o International Criminal Court. Ito ay kasunod ng banat ni Manuel na gamit ang salitang institutional courtesy upang protektahan ang kagaya ni Vice President Sara Duterte at hindi agad ikinasa ang kanyang impeachment at ngayon naman ay upang itago ang isang senador at gobyerno pa ang gagastos para sa kanyang pangangailangan. Paalala ni Escudero, ang institutional courtesy ay ibinibigay hindi lang ng Senado kundi pati na ng Kamara de Representantes sa lahat ng miyembro nito. Walang pinag-iba ito sa ibinigay na proteksyon noon ng Kamara de Representantes sa tinaguriang Batasan 5 na nagkanlong sa Kamara de Representantes noong 2006 nang kinasuhan sila ng rebellion. Kasama ito noon sina dating Party List Representative Teddy Casino, Saturo Campo at Joel Virador ng Bayan Muna, Rafael Mariano ng Anak Pawis at Lisa Masa ng Gabriela. Giit ni Escudero, walang pinipili ng mga miyembro ng Kongreso para mabigyan ng courtesy anuman ang kanilang kulay sa politika at kasong kinakaharap. Para sa Pangulo ng Senado, mas mabuting huwag ng gatungan pa ni Representative Manuel ang galit at pagkahati-hati ng lahat dahil sa politika. Mas mabuting matuto ito sa karanasan at aral na maaring pakinabangan balang araw. Nauna nang sinabi ni Senate President Escudero na maaring manatili si De La Rosa sa gusali ng Senado sa oras na may warrant of arrest na ito mula sa ICC hanggat hindi nauubos ang kanyang legal remedy. Si De La Rosa ay co-accused ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kasong kinakaharap sa ICC kaugnay ng madugong war on drugs ng dating administrasyon. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpaas ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kasunod ng pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, nababahala naman ang Armed Forces of the Philippines o AFP sa ilang domestic at foreign groups na posibleng makisawsaw sa isyu ng bansa at samantalahin ang paglaganap ng fake news at misinformation sa social media. Narito ang ulat ni Edniel Parosa. Nagbabalang militar na baka sakyan ng ilang grupo ang ingay ng politika para pahinain ang chain of command sa pamamagitan ng fake news. Ito ay matapos ang pag-aresto ng International Criminal Court kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, tagapagsalita ng Armed Forces sa West Philippine Sea, interesado ang ilang domestic at foreign group na magasik ng misinformation sa bansa. Interest groups, domestic and foreign, would like to sow intrigue,
disinformation, misinformation, malinformation to weaken the chain of command and to cause it to break. Sa ganitong panahon, importante manatiling buo ang AFP chain of command. Para naman sa cybersecurity expert na si Colonel Francel Padilla, tagapagsalita ng AFP, kasama na noon pa sa mga tinitignan ng malign influence ng ibang nasyon na posibleng konektado rin umano sa territorial defense. So tinitignan natin yan with the territorial defense, lahat ng actors, we will not leave any stone unturned. So of course kasama dyan yung foreign malign influence that we're looking into, no? Different factors that are involved, lahat yan tinitignan natin. Sagot ito ng dalawang AFP talking head nang diretsahang tanungin kung may nakikita ba silang foreign interference o pagpapel ng China sa paglipanan ng mga peking balita. Samantala, sa parehong pulong balitaan, itinanggi ni Padilla na may nagbitiw silang tauhan ng militar dahil sa away sa politika. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parrosa na D0H. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, positibo sa red tide toxin ang ilang katubigan sa Visayas at sa Mindanao. Ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR, kabilang sa mga lugar na nagpositibo sa red tide o paralytic shellfish poison ay ang coastal waters ng Leyte sa Leyte, Matarinaw Bay sa Eastern Samar, Dumangilas Bay sa Zamboanga del Sur at sa Tungawan sa Zamboanga, Sibugay. Kaugnay nito, ipinagbabawal ng BIFAR ang pagkain ng lahat ng uri ng shellfish, ngunit maaring kumain ng mga isda, hipon, pusit at alimango basta't huhugasan ng maigi. Samantala, red tide free naman ang kahabaan ng Manila Bay, kabilang ang Cavite, NCR, Las Piñas, Navotas, Parañaque, Bulacan, Bataan at Zambales. Sa mundo naman ng sports, inirekomenda na ng International Olympic Committee ang pananatili ng sport na boxing para sa 2028 Los Angeles Olympics. Magugunitang hindi kasama sa unang listahan ng sports program ang boxing dahil sa mga isyong kinakaharap ng International Boxing Association o IBA. Ang mga detalye tinutukan ni Millie Borja. Inirekomenda ng International Olympic Committee o IOC Executive Board ang pananatili ng boxing sa Los Angeles 2028 Summer Olympics. Matapos ang ilang taong kalituhan ukol sa kinabukasan ng naturang sport sa Summer Games. Noong nakaraang buwan, binigyan ng IOC ng professional recognition ng World Boxing na isang mahalagang hakbang para mapanatili ang boxing sa 2028 Olympics. Inaasahang pagbibigyan ng IOC session sa Greece ang rekomendasyon ngayong linggo. Magugunitang hindi kasama sa unang listahan ng LA 2028 Sports Program on Boxing dahil sa mga isyong kinaharap ng International Boxing Association. Noong 2023, tuluyang binawian ng pagkilala ang IBA dahil sa mga problema sa pamamahala at pananalapi. Noong Paris 2024 Olympics, ang IOC ang direktang namamahala sa boxing kompetisyon sa halip na ang IBA. Samantala ang World Boxing na itinatag noong 2023 at mahigit 80 national federations na miyembro ang inaasahang papalit sa IBA. Tanging mga boksingero ang National Federation ay kasapi ng World Boxing ang makakalahok sa Los Angeles 2028 Olympics. Kailangan ng maging miyembro ang federations bago mag-umpisa ang qualification events na inaasahang magaganap 2 taon bago ang palaro. Ayon yan sa IOC Sports Director na si Kit McConnell. Ang rekomendasyon ng IOC ay isang malaking hakbang para sa muling pagtataguyod ng Olympic boxing at pagpapalakas ng palaro sa ilalim ng bagong pamunuan. Para sa MBC TV Network News, ito si Millie Borja ng D0H TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Narito ang mga balitang dapat ninyong abangan. Kasunduan para sa nuclear test ban suportado ni Pangulong Bongbong Marcos. Para sa MBC TV Global, airstrike casualties sa Gaza pumalo na sa 400. At sa Showbiz Spotted, basketball superstar Kiefer Ravena inanunsyo na ang pinakabagong blessing ng kanyang buhay. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News.
Susuriin ng Office of the House Secretary General ang mga karagdagang pangangailangan ng House Prosecution Panel at kanilang support team bago magbukas ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Senado. Silipin ang mga paghahanda ng Senado sa report ni Milky Rigunan. Kontento ang Office of the House Secretary General sa ginagawang preparasyon ng Senado sa nalalapit ng impeachment trial. Formal na binisita kahapon ni House Secretary General Reginald Velasco at ng kanyang staff ang inilaan na silid para sa House Prosecution Team kapag nagsimula na ang paglilitis kay Vice President Sara Duterte Carpio. Ang naka-assign na silid ay ang Senator Arturo M. Tolentino Room para sa House Prosecutors at House Secretariat Support Group. Ayon kay Velasco, ang naturang silid ang silbing opisina at holding area ng House Prosecution Team at kanila mga staff sa panahon ng impeachment trial. Ibinakita rin ni Senate Secretary Renato Bantog Jr. ang mga silid maging ang plenary na magsisilbing impeachment court. Bukod sa Senado, sinabi ni Velasco, mayroon din silang opisina sa Kamara para naman sa backroom operations kung saan mananatili ang Secretariat at ibang mga opisyal ng Kamara. Para sa MBC TV Network News, ako si Milky Rigunan. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sinampahan naman ng Agriculture Department ang importer ng sibuyas na pag-on na pag-alamang iligal na nag-angkat galing sa China. Maliban sa ito raw ay iligal, hindi rin daw matitiyak ang kaligtasan nito para sa human consumption. Ang mga detalye babalita ni Val Gonzalez. Kasong paglabag sa Food Safety Act and Plant Quarantine Law ang kinakaharap ngayon ng JRA and Pearl Enterprises Incorporated dahil sa iligal na pag-aangkat ng sibuyas sa China. Inihain na ng DA Bureau of Plant Industry ang formal na reklamo sa Manila City Prosecutor's Office laban sa nabanggit na kumpanya at mga matataas nitong opisyal. Nagugat ang kaso na mag-import ng 25 metric tons ng sibuyas na nagkakahalaga ng 2.37 million pesos sa China ang JRA nang walang sanitary at phytosanitary import clearances o SPIC noong July 2024. Sabi ng DA, illegal ito dahil ginawa ito ng JRA sa panahong suspendidong pag-i-issue ng SPIC mula January 1 hanggang August 19, 2024. Giit ng DA-BPI, bukod sa illegal ay hindi ligtas for human consumption ang toneladas sibuyas na maaari pang magpakalat ng mga pesting insekto o sakit sa halaman. Kabilang sa mga sinampahan ng kaso ay ang mga direktor ng JRA na kinabibilangan ni na Jessica Pascual, Jacob Tobalya, Perlita Tobalya, Josel Tobalya at Joward Tobalya. Para sa MBC TV Network News, ako si Val Gonzalez, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tiniyak naman ni Pangulong Bongbong Marcos na magsisilbi itong tulay sa mga bansa katulad ng Tonga, Bhutan at Nepal para maratipikahan ang Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty o yung CTBT. Ito ay upang mapanatili ang kaligtasan ng mundo mula sa banta ng mapaminsalang nuclear damages. Narito ang report ni Let Narciso. Nangako si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa opisyal ng Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty Organization na kukumbinsihin nito ang iba pang mga bansa na ratipikahan ang Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty para sa ligtas na mundo mula sa banta ng nuklear. Ginawa ng Pangulo ang commitment kay CTBTO Executive Secretary Robert Floyd na bumisita sa Malacanang. Hiningi ni Floyd ang tulong ni Pangulong Marcos para kumbinsihin ang mga leader ng Tonga, Bhutan at Nepal na dumagda at ratipikahan ang CTBT. Sabi ni Pangulong Marcos, gagawin niya ang kanyang makakaya lalo't pamilyar naman siya sa proseso. Ang nasabing kasunduan ay in-adopt ng United Nations General Assembly noong September 10, 1996. Laman nito ang pagbabawal sa anumang nuclear weapon test explosion o anumang uri ng nuclear explosion sa anumang panig ng mundo at pagpapataw ng parusa sa bansang lalabag dito. Napag-alamang simula noong 1996 ay nasa 187 na mga bansa na ang lumagda sa treaty at niratipikahan ng 178. Pero hindi pa rin ito formal na maipatutupad hanggat hindi niraratipikahan ng 44 na bansa, kabilang ang China, Korea, Egypt, India, Iran, Israel, Pakistan, Russia at Estados Unidos.
Para sa MBC TV Network News, ito si Let Narciso, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating ulat panahon, ngayong araw ng Miyerkules, uulanin ang silangang bahagi ng halos buong bansa dahil sa pag-iral ng tatlong weather systems. Sa pagbabalik ng shear line, mataas ang tsansa ng katamtaman hanggang sa malalakas na thunderstorms sa Eastern Visayas, Sorsogon, Masbate, gayon din sa Aklan at Capiz. Maalinsangan naman ang panahon sa nalalabing bahagi ng Visayas at Mindanao dahil sa easterlies, pero asahang magpapaulan din ito sa Caraga at Davao. Habang malamig na amihan pa rin ang bumubugso sa halos buong Luzon at patuloy na nagpapaulan sa Cagayan pababa sa nalalabing bahagi ng Bicol. Sa pagtayo ng Pag-asa, posible naman pumalo sa 42 degrees Celsius ang pinakamataas na heat index na maitatala ngayong tanghali. Iba yung pag-iingat at ugaliing uminom ng maraming tubig, lalo na sa mga kababayan natin sa Palawan at Zamboanga del Sur. Nasampulan naman ng Valenzuela LGU at ng Department of Trade and Industry o DTI ang ilang tindero sa isang palengke na natuklasang nandaraya sa kanilang timbangan. Kinwestiyon din ni Mayor Wes Gatchalian ang mataas na presyo ng bigas sa naturang merkado. Magbabalita si Edwin Duque. Kasama ang DTI at ang Valenzuela LGUs, ipinatawag nilang mga vendor sa Marulas Valenzuela Market upang isilalim sila sa seminar at task force disiplina. Makarang mahuli ang ilan na nandadaya pa rin ng timbangan na ginagamit sa pagbebenta. Ay kay Mayor Wes Gatchalian, bawal ang manluloko sa Valenzuela. Kamakailan lang daw ay nagsagawa ng supresang inspeksyon ang Valenzuela sa palengke kung saan ay nahuli ang ilan na may pandaraya sa timbangan, pero nangako silang susunod na sa patakaran. Pero nito lamang panibagong surprise inspection ay sila pa rin ang nahuling may mga paglabag sa timbangan. Dahil sa pagkakahuli sa kanila ay inipon ang mga vendor at mga nahuling timbangan sa 3S building dito sa Barangay Marulas. Dito na nila tutubusin ang mga nahuling timbangan. Tiniyak din ng alkalde na bagong sermon at paunawa ay nag-ikot si Mayor Gatchalian sa mga bigasan kasama dito ang DTI upang makitang nasa tamang presyo ng mga bigas at iba pang bilihin. Ilan sa kinwestiyon ni Gatchalian ang taas ng presyo ng Ifugao rice, ang President rice na abot ng 62 to 63 pesos bawat kilo. Sinabi rin ng alkalde na pansamantala munang ipatigil ang President rice habang inimbestigahan kung saan galing ang supply nito na umano'y Chinese national na supplier din ng Kukoy rice. Habang inimbestigahan ito ay kinausap ang mga vendor na pansamantalang itabi muna ang mga bigas na wala naman sa talaan ng bigas sa Department of Agriculture. Para sa MBC TV Network News, ako si Aris 23, Edwin Duque, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Napilitan namang ipagpaliban ng Manila Regional Trial Court Branch 26 ang pagbasa ng sakdal sa dalawang opisyal ng Maynila na nasasangkot sa kasong graft dahil sumama ang pakiramdam ng hukom ng kaso. Magbabalita si Boy Gonzales. Ipinagpaliban ng Manila Regional Trial Court Branch 26 ang arraignment ng kaso ni Charlie Dungo, head ng Department of Tourism, Culture and Arts sa Manila, at Administrative Officer na si Robert Steven na Principe dahil sa kasong paglabag sa anti-graft law. Nireset ang pagbasa ng sakdal sa dalawa dahil sa masama ang pakiramdam ng hukom na may hawak ng kaso. Ang dalawa ay kinasuhan ng paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act na isinampa ni Dr. Flordelis Villa Sr., dating head ng Manila Tourism Bureau at Reserve Colonel ng Philippine Navy. Ayon sa abogado ni Villa Sr. na si Atty. E.J. Labro, tiwala sila na makukuha ang hustisya lalo na matibay ang mga ebidensyang naipakita nila sa korte. Kumpiyansa rin sila na kakatigan ng korte ang nararapat na desisyon para kay Villa Sr. lalo na
isinantabi nila ito at hindi binigyan ng kaukulang sweldo. Tumanggi naman ang kampo ni Dungo na magbigay ng payag kung saan una na silang nagpiyansa hinggil sa kasong kinakaharap ng dalawang opisyal ng Manila LGU. Para sa MBC TV Network News, ito si Boy Gonzales, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pumalo na sa mahigit 400 katao ang nasawi matapos ang naging pinakamalaking airstrike attack ng Israel sa Gaza simula nang magpatupad ng tigil putukan ang dalawang kampo sa rehiyon. Yan at iba pang mga napapanahong balita mula sa iba't ibang panig ng mundo sa Global Headlines Report ni James Galangi. Pumalo na sa mahigit 400 katao ang nasawi matapos maitala ang pinakamalaking airstrike attack na isinagawa ng Israel sa Gaza Strip, Palestine. Ito raw ay dahil umano sa hindi pagpayag ng Hamas na palawigin ang ceasefire sa rehiyon at sa paglabag nito sa kasunduan o truce sa pagitan ng Israel at ng militanteng grupo. Kaya't pagbabanta ng Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, naasahan para umano ng Hamas ang mas marami pang pag-atake mula sa kanilang bansa hanggang sa mapabagsak nila ang militanteng grupo sa rehiyon. Ayon sa Palestinian Health Ministry, kabilang sa mga nadamay ang mga inosenteng individual tulad ng mga bata at matatanda. Samantala, natuloy na ang pagpupulong ni United States President Donald Trump at Russian President Vladimir Putin sa isang phone call na tumagal ng halos 1.5 oras. Ayon sa ulat, tumanggi umano si Putin sa pagpapatupad ng full ceasefire o tigil putukan kontra sa Ukraine. Ngunit pumayag naman ito na itigil ang pagpapasabog sa mga energy infrastructure nito. Dagdag pa ni Putin, mangyayari lamang naturang truce kung ititigil ng Estados Unidos ang pagbibigay ng foreign military at intelligence aid sa Ukraine na mariin namang kinondena ng mga allied European countries nito. Nais naman may pagpulong ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky kay Trump para sa kabuuang detalye na naging pagpupulong ng dalawang lider. Sa iba pang balita, ligtas nang nakabalik sa Earth sina NASA astronaut Butch Wilmore at Sonny Williams na magugunitang na-stranded sa International Space Station ng halos 9 na buwan. Tumagal ang kanilang paglalakbay pabalik sa Earth ng halos 17 oras at lumapag ang kanilang sinasakyang space capsule sa gitna ng karagatan sa bahagi ng Florida, USA. Pansamantala munang isa sa ilalim sa health check-up sa mga NASA astronaut sa NASA headquarters sa Houston bago sila payagang makauwi sa kanilang mga pamilya. At yan naman nakalap nating balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galangi ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Bumuhos naman ang pagbati para sa basketball player na si Kiefer Ravena at beauty queen na si Diana Mackey. Ito'y matapos i-anunsyo kagabi ni Kiefer ang pagbubuntis ng kanyang fiancé. Narito ang Showbiz Report. Soon to be dad na ang basketballistang si Kiefer Ravena. Ang pagbubuntis ng kanyang fiancé na si Diana Mackey inanunsyo ni Kiefer sa social media. Kalaki pang kanilang picture na magkayakap at dito hawak ng soon-to-be mom ang isang pares ng baby sneakers at kopya ng sonogram. Sweet message naman ng atleta sa beauty queen, "You are amazing and you are destined to be a super mommy." Ang dalawa excited na raw sa pagdating ng kanilang little bundle of joy. Agad naman bumuhos sa mga komento ng pagbati para sa kanila. Kung matatandaan, Oktubre noong nakaraang taon na mag-propose si Kiefer kay Diana. Si Diana Mackey ay naging pambato ng Nueva Ecija sa Binibining Pilipinas taong 2022. Siya rin ay minsang naging housemate ng reality show na Pinoy Big Brother. Habang si Kiefer na may kasalukuyan naglalaro para sa Yokohama B Corsairs sa Japan B-League. Abangan po sa aming pagbabalik para sa MBC TV Sports. Logo para sa 2025 FIFA Futsal Women's World Cup inilabas na. Sa Showbiz Spotted, film singer na si Micaela Bautista ibinandera ang Pilipinas sa American Idol Season 23. Yan at marami pang iba rito sa MBC TV Network News.
Ngayong Fire Prevention Month, isa rin sa mga bumida sa mga inisyatiba ng Trabaho Party List ang pagkakaloob ng mas mataas na sahod at hazard pay para sa mga bumbero. Ang paliwanag ng partido alamin sa report ni Edniel Parosa. Isa sa mga isinusulong ng Trabaho Party List ang pagkakaroon ng maayos na kondisyon at pasahod sa mga bumbero. Ginawa ng grupo ang pahayag kasabay ng pagunita ng Fire Prevention Month ngayong Marso. Ayon kay Trabaho Party List spokesman Attorney Michelle David Espiritu, mahalaga ang ginagampan ng papel ng mga pamatay sunog upang matiyak ang kaligtasan ng publiko. Kaya naman sabi ni Attorney Espiritu ng Trabaho Party List, dapat maitaas ang sahod at benepisyo ng mga ito dahil hindi sumasapat ang kanilang kita, makasagip lamang ng buhay at ari-arian. Inihayag ng Trabaho Party List na umaabot lamang sa humigit kumulang 29,000 ang buwan ng sahod ng isang bumberong humaharap sa napakadelikadong uri ng hanap buhay. Ang sinusulong ng Trabaho Party List ay taasan pa ito, no? Dahil sa hazardous conditions ng pagiging bombero, no? Nagkakaroon sila ng physical, mental, and emotional toll. Nanawagan naman ng Trabaho Party List sa dapat paglaanan ng pondo ng gobyerno ang sahod, gaya ng basic pay, maging ng hazard allowance para sa nabanggit na sektor. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parosa ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sugatan naman ang 3 miyembro ng militar matapos sumiklab ang isang engkwentro sa bayan ng Toboso sa Negros Occidental. Yan at ang iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Sugatan ng 3 mga miyembro ng militar sa nangyaring engkwentro laban sa umano'y mga rebuilding grupo sa Sitio Bairan, Barangay General Luna, bayan ng Toboso, Negros Occidental. Ayon kay Police Captain Arnel Lasap, hepe ng Toboso PNP, kaagad na dinala sa ospital sa lungsod ng Escalante ang mga sugatang sundalo sa ilalim ng 79th Infantry Battalion ng Philippine Army at hindi muna pinangalanan. Dagdag pa ni Lasap, ang engkwentro nangyari laban sa Northern Negros Front, dismantled na NNFF at patuloy ang clearing operations ng mga otoridad sa lugar. Sa ngayon, nasa evacuation center ang mahigit 250 na mga individual mula sa lugar ng engkwentro, habang kansilado din ngayong araw ang pasok ng mga estudyante sa Barangay Tabunak at General Luna Elementary School dahil sa umano'y bakbakan. Para sa MBC TV Network News, ito si RH46 Rex Cantong, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nakatanggap naman ng financial assistance mula sa local government unit ng Selvino Lubos ang mga bagong former rebels na sumarindel sa pamalaan. Ang nasabing mga FR ay iniharap sa local chief executive ni Lieutenant Colonel Ricky James Rosalihos, ang acting commanding officer ng 19th Infantry Commando Battalion. Ang bagong mga sumarinder ay agad na binigyan ng cash assistance bilang suporta sa kanilang transition sa mainstream society bilang bahagi rin ito ng former rebels reintegration program. Nangako naman ang local government units na tuloy-tuloy ang kanilang tulong sa mga former rebels kung kaya't hinihikayat pa ang natitirang miyembro ng NPA sa lalawigan ng Northern Samar na bumalik na at suportahan ang programa ng gobyerno. Mula sa MBC Network News, RH34 Jane Galet Bantayan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ilalim ng pamumuno ni Jail Superintendent John Teddy Madria, warden ng Olongapo District Jail at sa pakipagtulungan ng Livelihood Cooperative Development Office LCDO, matagumpay na nakapagtapos para sa basic bartending training ang 30 PDL sa 10 araw na pagsasanay. Dumalo rin sa seremonya ng pagtatapos si Ginang Edita Tanyana, officer in charge ng LCDO, upang batiin ang mga nagtapos. Nagpayag naman na pasasalamat si Jail Superintendent John Teddy Madria kay Ginang Tanyana at kay Punong Lungsod Honorable Rolin Paulino Jr. sa kanilang walang sawang suporta at tulong sa pagbibigay ng mga pagsasanay sa kasanayan at programang pangkabuhayan para sa mga PDL. Sa pagtatapos ng mga PDL, inabot sa kanila ang inaasam-asam na sertipiko na pagkilala sa kanilang pagsisikap at dedikasyon sa kanilang
muling pakikisalamuha sa komunidad, may sandata na silang magagamit upang labanan ang hamon ng buhay na lumaban ng pareha sa kanilang natutunan sa loob ng piitang bakal. Para sa MBC TV Network News, Danny Kumilang, RH37, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ngayong papasok na tayo sa tag-init, tubig is life. Sa dami ng benepisyo ng pag-inom ng tubig sa ating mga katawan, matagal nang itinanim sa atin ang ideya ng pag-inom ng 8 baso ng tubig kada araw. At kahit alam nating hindi naman ito palaging nasusunod, paniguradong marami ang curious kung required nga ba talagang gawin ito. Ang kasagutan alamin sa report na ito. Malaking porsyento ng ating katawan na tinatayang umaabot sa 50 to 70% ay gawa sa tubig. Nakatutulong din ito para mapanatili tayong hydrated at mapababa na rin ang ating temperatura. Nagsisilbi din itong lubricant ng ating joints at tagalinis ng ating body waste. Sa dami ng benepisyo nito sa ating katawan, hindi maitatanggi na tubig is life. Kaya naman palaging sinasabi sa atin ng mga nakatatanda na dapat daw tayong uminom ng 8 baso ng tubig kada araw. Pero kailangan nga ba talaga ito? Ayon sa Commonwealth Care Alliance, hindi naman ito universal standard dahil kadalasan ay sumasapat naman ang 4 hanggang 6 na baso ng tubig para sa isang malusog na individual. Maliban dito, ilan din sa mga pagkain kinukonsumo natin sa buong araw tulad ng prutas at gulay ay naglalaman din naman ng water content. Batay naman sa pag-aaral ng US National Academies of Sciences, Engineering and Medicine, kailangan daw ng mga lalaki ng 15.5 cups o 3.7 liters ng fluids, habang 11.5 cups o 2.7 liters naman kada araw para sa mga babae. Pero ayon sa mga eksperto, case-to-case basis pa rin naman ang dami ng water consumption ng isang tao. Depende sa lifestyle nito. Gayun din kung may iniinda itong sakit o matinding health condition at kung ito ay nagdadalang tao. Halimbawa, kung ikaw ay physically active at mahilig mag-exercise, dapat ay damihan ng inom ng tubig upang ma-replenish ang nawalang tubig sa katawan na inilabas sa pagpapawis. Paalala pa ng mga doktor, hindi natin kailangang hintayin na tayo ay mauhaw bago uminom ng tubig. Mainam din daw na ikalat ang pag-inom nito sa bawat meal sa buong araw. Ngayong sa mundo naman ng futsal, inilabas na ang logo at slogan para sa 2025 FIFA Futsal Women's World Cup kung saan magsisilbing host country ang Pilipinas. Ang tournament emblem, silipin sa report ni Millie Borja. Patuloy ang paghahanda para sa 2025 FIFA Futsal Women's World Cup at kabilang na nga riyan ang paglulunsad ng tournament emblem at opisyal na slogan na Master the Speed. Magsisimula ang tournament sa November 23 hanggang December 7, 2025 na gaganapin sa Pilipinas, kung saan 16 na kupunan ang magtutunggali para makarunahan bilang unang FIFA Futsal Women's World Cup champion. Ayon kay Philippine Football Federation President John Gutierrez, ang naturang World Cup ay hindi lamang para sa futsal, kundi para rin sa kabuuang pag-unlad ng kababaihan pagdating sa sports. Dagdag pa nito, malaking karangalan para sa bansa ang magsilbing host ng kauna-unahang FIFA Futsal World Cup at tiniyak na magiging inspirasyon ito sa mga fans sa Pilipinas at sa buong mundo. Samantala, qualified na sa naturang tournament ang bansa at New Zealand habang inaantabayanan ng 4 na koponan mula Europa na malalaman sa linggong ito. Sa katapusan ng Marso, matutukoy naman ang 3 kupunan mula sa South America. At yan ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Millie Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Isa na naman nating kababayan ang nagpakitang gila sa isang singing competition sa Amerika. Yan ang Philham singer na si Micaela Bautista. Ang kanyang performance ay nagpabilib sa mga hurado at naging susi sa kanyang golden ticket to Hollywood. Panoorin sa Showbiz Report na ito.
Pasok sa audition round ng singing competition na American Idol ang film singer na si Micaela Bautista. Ang ating kababayan, pinerform ang kantang Saving All My Love for You ni Whitney Houston. We'll be making love the whole night through. So I'm saving all my love for you. At dito agad siyang nakakuha ng 2 boto mula sa judges na sina Lionel Richie at Luke Bryan. At pagamat nag-no noong una ang isa pang hurado na si Carrie Underwood, nakamitin ni Micaela ang 3 yes nang mapabilib si Carrie sa kanyang impromptu performance ng The Prayer kaduet ang kanyang ama. Please guide us with your grace to a place where we'll be safe. Sa kanyang social media account, Flenex ng film singer ang natanggap ng golden ticket to Hollywood at nagpaabot din ito ng pasalamat sa suporta ng mga kababayan. Maraming salamat po sa lahat ng nanood sa audition ko at duet namin ni Daddy. Me and my family are truly blessed and we love every single one of you. I can't wait for you guys to see what's next. We're going to Hollywood. And this one goes out to all my Filipinos, but most importantly, all my Ilocano baddies. Para sa MBC TV Network News, ito pang yung Showbiz Angel ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan ang mga nakalap naming balita ngayong araw ng Miyerkules. Sa ngalan po ni Yuel Reyes, ako po si Karen Oyong. Magkita-kita tayong muli bukas, araw ng Martes, para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Sa ika-85 taon ng kauna-unahang radyo sa Pilipinas.